natin yung hindi umating ng gabi. Amen? Amen. Alright. So, salamat sa Panginoon sapagkat ibinalik tayo sa ating pagsamba. Amen. Alright? Kasi, alam nyo, nasa panahon na po tayo eh. So, sana dumating ng Panginoon. At lahat na tayo natapat ng magiging ko sa Kanya. Amen. Ngunit kailanman yon, walang nakakaalam kailan siya babalik. Kasi hindi siya nagbigay ng specific na date, pero isang bagay siya ay tiyak na babalik. Alam niyo, ang pinakamahirap maghintay. Lalong mahirap maghintay kung hindi naman tiyak na darating ang hinahintay mo. Yes, tama po. Diba? Kaya ganang hantay. Kahapon ay nangawit ako sa kahintay kay Mambio. Pumunta sa Japan. Monday ba yan? Friday. Kakanawa ko dito. Bawat hihinto tricycle, bawat tricycle nakapasok dito. Kala ko siya na. Pero inantay ko pa rin siya na dumating. Amen. Hindi ako natulog hanggang wala siya. Amen. Maga pa naman. Kasi sinasama niya ako, sabi ko, hindi ako nakaposisyon. Tawag ko kung saan na lang. Kumilit ka na lang. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen? Yan kayo. Alright, thank you sa special number. Doon sa junior choir. Thank you sa choir. Alright. Tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na sulatan in the book of 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. Verse 12 to 16. Okay. Or 12 to 14. Chapter 4. O hanggang 17. 12 to 17. Nakita niyo na? Amen. Ang sabi po dito, well, beloved, think not strain concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange things happen unto you. But rejoice in so much, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you on their part. He is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as an busybody in other men's matters. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time is come that the judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? God pray. O dakilang Diyos, pagpalain mo po ang banal ang oras na ito na aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong salita na siya naming pagbabasihan sa aming pag-aaral ngayong gabi. Pagpalain mo po ang bawat anak mo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gagawa laban sa inyo. Saan man parte ng aming buhay na kayo po ay napalungkot namin,
Ama, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tulungan po kami na kami ay makabangon, makarecover, O Lord, sa mga pagkakadapa po namin, O Diyos. At Lord, ang iyong mapagpalang kami nawa ay siyang tumulong sa amin at ipadama mo po ang iyong presensya sa aming buhay. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa matamis mong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. So, gusto ko po dito na bigyan ng emphasis dito. Sabi po dito, for the time is come, man must begin at the house of God. And if first begin us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? Kung ang Diyos pinarurusahan niya ang kanyang anak, mga anak, yung parusa disiplina sa atin. Sabi po dito, anong magiging wakas ng mga taong hindi nag-obey sa gospel ng Panginoon? Kung tayo ay nakakaranas ng kamay ng Panginoon, sometimes pag tayo lumiliko, dinidisiplina tayo, praise God, sapagkat anak tayo ng Diyos. Amen. How much more, no? For the time is come that judgment must begin at the house of God, sa pamilya ng Diyos. And if it first begin at us, kung sa atin nagsisimula, what shall the end, sabi po dito, be of them that obey not the gospel of God? Ano kaya kahihinat na ng mga hindi nag-obey sa Ebanghelyo ng Panginoon? Ano kaya kahihinat na ng mga unsaved? Okay, sa atin, ang parusa dito sa mundo ito. Sa kanila, ang parusa nila doon sa kabilang buhay. So, ano yung time na tinutukoy dyan? For the time. Sometimes, mga kapatid na minamahal, nakakaranas po tayo ng mga trials sa buhay, kung minsan hindi trials eh. Okay? Yan ay trouble sa buhay natin because bilang anak ng Diyos, kung dumilihis tayo sa kalooban ng Diyos, natural ang trouble ay darating sa atin. But when troubles comes, no? Anong gagawin mo? Alright? Si Apostol Pedro dito, okay? Nag-offer siya ng 4 suggestion, no? Peter offers 4 suggestion regarding our attitude during the times of trials and trouble. Mayroon po siyang 4 na suggestion na pag dumarating yung trouble sa buhay natin, ano magiging attitude natin? Kasi dito sa mundo, hindi po totoo yun na pagka ikaw, maka-Diyos, wala na problema. Hindi totoo yun. May problema ka. No? Pagka hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, magkakatrouble ka. Sumusunod ka, minsan may trial. Trial ang tawag doon. Ha? Ngayon, pagdating ng trial sa buhay mo, anong gagawin mo? Magre-reklamo ka, okay? Sisisihin mo kung sino-sino, o magiging tahimik ka at aalamin mo ang solusyon sa problema mo. Ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya. Akala natin, pagka mabigat yung buhay natin, walang Diyos, pinabayaan ako. Pagka magaan ang buhay natin, akala natin, kasama ko ang Diyos. Hindi. Sa kabigatan o sa kagaanan, nandiyan ang Diyos. Hindi ka iiwanan ng Panginoon sapagkat sinabi niya, I will not leave you nor forsake you. At hindi rin tamang isipin natin
mga kaibigan, mga kapatid, na pagka-grounded ka sa salita ng Diyos, rooted ka sa salita ng Diyos, wala nang problema. Hindi po totoo yun. No? Pag spiritual ka, sasabi na ba, walang problema. Eh, yung spiritual siya. Pero nagka-problema. Ang ibig kong sabihin, attitude lang. Okay? Attitude lang. So, Peter offers 4 suggestions regarding our attitude during the times of trials. Okay? So, he encouraged us to rejoice rather than retaliate. He encouraged us to rejoice. In times of trouble, in times of trial, he encouraged us to rejoice rather than retaliate. Okay? Anong ibig sabihin ng retaliate? Okay? To make an attack or assault in return for a similar attack. Halimbawa, mga kapatid, kaya ka nagka-trouble dahil sa kagagawa ng iba. Ano ang magiging reaction mo? Kung Kristiyano ka, gaganti ka, mag-iisip ka ng masama, nature ng tao yan. Kung nung unbeliever tayo, alam natin na yung ganti. Sinuntok ka, pahigigan ka ng iyong. Sasaksakin mo, sinaksak ka, babarilin mo. Ganun yun eh. Okay? So, si Apostol Pedro, mga kapatid na minamahal, mayroon po siyang 4 suggestions. Tungkol dito. So, number 1, he encouraged us to rejoice rather than to retaliate. Okay? Sa 1 Peter chapter 1 verse 6, alam sabi, 1 Peter chapter 1 verse 6, pagdating ng trouble sa buhay natin, wherein ye greatly rejoice. Though now for a season, sabi niya, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. You are in heaviness, sabi niya, through manifold temptation. Okay? You greatly rejoice, sabi niya, magalak kayo. Though now for a season, pansamantala naman yan eh. Pagdating ng bagyo sa buhay natin, tandaan nyo, yung bagyo sa buhay, kahit na madilim, siguradong may wakas yan. Amen? Siguradong may wakas. Okay? And another verse, mga kapatid, see dito sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Tignan nga, 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, sabi niya, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Verse 13. Anong sabi? Verse 13, makikita natin dyan, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Okay? Kung minsan natin, naman, kung dahil sa kagagawan natin, kaya tayo nagsasuffer, bagay lang natin. Bagay lang natin. Bawa, Kristiyan ka. Pag-inuman ka, nabugbog ka. Amen. Bagay lang sa'yo. Pero matututo ka doon. Sapagkat lahat naman tayo may failure. Tama mo ba? Yeah. Failure is not final. Amen? Failure is not final. At natuto tayo, sa susunod, hindi ko na gagawin ito. Nasubukan mo na pahiya dahil sa kagagawan mo, hindi ka na uulit. Hindi ba? But, pagdating ng trouble
sa buhay natin, pwede ba tayong mag-rejoice? Oh yes. Okay? Kasi yung joy, deep inside, nandiyan yan. Okay? Yung happiness, hindi ka pwedeng sasabihin mo, kung umahalak ka, nakangiti ka, minsan nakasimangot ka, maasin yung mukha mo, pero mayroon pa rin joy sa puso mo. Malaking pagkakaiba yung joy sa happiness. Okay? Kasi yung happiness, it depends to what happened. Pero yung joy, mga kapatid na minamahal, hindi yan nawawala. Yun yan isang bunga ng Espiritu. Pero nawawala rin yung joy minsan dahil pagka naging carnal ka, instead na joy yung mayroon ka, bitterness ang magkakaroon ka. Kaya, si Apostol Pedro dito nag-suggest, okay? He encouraged us to rejoice rather than retaliate in times of trouble. Okay? Sa verse 14, mga kapatid, tingnan nyo verse 14. Sabi niya, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Okay? So in times of trouble and wrong, mga kapatid na minamahal, Peter encourages us to rejoice rather than retaliate. Huwag mo nang masahin gumanti ka, kasi parang ilang apoy. Amen? Iniinsulto ka. Okay? Naranasan niyo ba yan? Iniinsulto na yan? Naranasan niyo. Ito, alam niyo, hindi niyo alam eh. Yung iba, hindi alam eh. Ang dami kong inisip. Pero kinausap ko sarili ko, sabi ko, wag na. Wag na. Okay? Ang Diyos na ang bahala. Amen? Naalala ko yung sinabi ni Mahatma Gandhi, sabi niya, gantian mo lang masama ang masama sa diablo ka. Gantian mo lang mabuti ang mabuti, makatao ka. Okay? Pero gantian mo lang mabuti ang masama, makadiyos ka. Hello? Ano ang masama? Gawan mo ng masama, gagantihan ka rin ng masama. Gawan mo ng mabuti ang gantihan mo ng mabuti ang mabuti, makatao ka. Hindi ba natural lang sa tao yan eh. Gawan mo ng mabuti yung tao, pero mayroon pa rin gumawa ng ginawa mo ng mabuti, gagantihan ka ng masama. Talagang sa diablo din. Alright? Now, in times of trouble and trial, attitude lang mga kapatid. Minamahal. Attitude lang. Anong gagawin mo? Okay? So, si Peter, he encouraged us to rejoice rather than to retaliate. Okay? Gaganti ka ba? Hindi na. Hayaan mo ang sabi sa chapter 12 ng Romans, verse 18. Romans 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. 19. Bakit? Ang sabi ng Diyos, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Hello? Pero pag gumanti ka na sa sarili mo, hindi ka na ipag-iiganti ng Diyos. Amen. Tama po. Alright? Hindi ka na ipag-iiganti ng Diyos. So, hayaan mo ang kamay ng Diyos.
Amen. Gumanti, Yes. gumawa laban sa gumawa ng masama sa iyo. Amen. Minsan, Tama biktima po. tayo sa ganyan eh. Lalo na mga believer ka, katawanan ka. Ang gagawin mo. Persecute ka. Sinusubukan lang nila ang pasensya mo. Aasarin ka. Amen. Ano gawin mo? Ha? Noon, magkatitigan lang kayo eh. Lalapitan mo na eh. May gano'n eh. Susunod mo na eh. Magkatitigan lang. Magkatitigan. Ha? Gusto mo. Pero hindi naman nanananggan kung huwag tayo. Amen. Kristiyano lang tayo. Amen. Amen. May dugurin mo na yan. Ha? May dugurin eh. Pagka... Alright, so, encourage us to rejoice rather than and number 2, okay, alam ni Pedro eh, experience yata itong apostol nito eh. Alam niya yung kanyang sinasabi. Sa mga Kristiyano, dapat may experience din tayo sa Panginoon. No? Huwag kang lalaki-laki na Kristiyano, lalo na ngayon. Amen. Sa panahon ngayon. Yung mga lalatoy-latoy na Kristiyano, yung lalampalakpang Kristiyano ngayon, madaling iguho ng pagsubok, madaling maging biktima ng diablo. Kasi po kayo ang diablo. Oh, nasa loob niyo na ba? Hindi pa. Kasi dapat. Okay. Tiyakin nyo be sure na hindi niyo siya kasabay, hindi niyo siya kakbay. So, he encourages us to rejoice rather than retaliate. Number 2, he encourages us to submit rather than to fight. Huh? Rather than to fight. 1 Peter chapter 2 verse 25. O 18 hanggang 25. Tingnan natin, ha? Sabi niya, 18 to 25, servant, be subject to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure great suffering wrongfully. For what glory is it if when ye be buffeted for your faith of hope, ye shall take it patiently, but if when you do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Okay? This is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guilt found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripe ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Now, mga kapatid na binawag, pangalawa na suggestion ni Pedro, he encouraged us not only to rejoice rather than to retaliate. Number 2, he encouraged us to submit rather than to fight. Submit.
Okay? Halimbawa mayroon ka, tayong mga nakikipagtrabaho. Servant, be subject to your master with all fear. May mga, minsan, lalo na nakikipagtrabaho ka, di ba? Mayroon salbahing amo. Tama ba? Mayroon amo, walang konsiderasyon. Mali ka lang ng konti. Yan. O kaya gusto niya, wala kang pahinga. Mayroon yan eh. Ako nga, excuse me may lahing Chinese dito kakatiwalaan ka. Oh. Paborito ako. Tawag sa akin. Hindi ako tinatawag sa pangalan. Kasi malakas ako sa kusina. Lakas kumain. Malakas sa opisina. Okay? So, ang tawag sa akin, si malakas. Ang tawag kay Gobyol, si maganda. Ang tawag kami sa kanya eh. Bihon ba ulit? Okay? Unbeliever pa ako noon, no? Sa bihunan, pagkatagulang, wala kang trabaho. Hindi gagawa ng bihon yan. Walang bibilibilad kasi. Alam niyo, ginagawa ng Egypt, bibigyan ako ng trabaho. Para may pera. Kasi malakas eh. Amen? Oh. Bukang bibig niya, ha? Pangalan ko, malakas. Yung nga lang, sa iba, talagang pinag-iwit sila. Takot sila sa kanya. Pero nagtataka sila sa akin, sa bahay ko. Nakakaakyat pa nga po sa bahay ko, maisip. Nagpupukas pa nga ang kaldero. Mayroon silang lugaw, may halong kamote, may halo-halo eh. Yun ang hilig naman, kamote, patatas. Tapos yung isa, Mr. Lim at Mr. D. Siya yung nagturo sa akin, Juan Dia. Ano yung sabi niya? I love you. Bishop Bibia. What's your name? Tama ba? Bishop Bibia. Bishop Bibia. Ano pangalan mo? Yung Gua Idea. Gua Idea. Wala na po. Gua Idea. I love you. Gua Idea. Yan. Mga kapatid. Okay? Ang sabi po dito, ni Pedro, alam nyo, tayo, applicable ito sa atin eh. Lahat tayo nakikipagtrabaho. Tama? Lahat tayo nakikisama sa ibang tao. Minsan, hindi ka nakatama ng amo, minsan naman minsan naman, babae. Okay? Pero ano gagawin mo? Ano sabi ni Pedro sa kanya? Sa atin? Sa mga nakikipagtrabaho? Servant, be subject to your master with all fear. Not only to the good and gentle, but also to the reward. Now, for this is the thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. Ha? Oh, ano gagawin mo? Halimbawa, nasubukan mo, nasuspende dahil sa napag-initan ka lang. Naranasan ba yan? Okay? Hindi ka pinapasok. Ano gagawin mo? Rally tayo, rally! Huwag kayo sumasama sa rally. Kristiyan pa. Hello, amen? Now, anong sabi ni Pedro sa kanila? Servant, be subject to your master with all fear, not only to the good and gentle, but also to the reward. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it if when you be
Baptism to for your fault, ye shall take it patiently, but if, when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Oh. Alam nyo, kung minsan kasama yan Kasama yan. Sa school. Okay? Kasama ka dyan. Halimbawa, estudyante ka. Minsan may mga teacher na hindi rin maganda tumuring sa mga estudyante. Amen? Pero alam nyo, ngayon, mga teacher na yan, no? Dati ang mga estudyante natatakot sa teacher. Ngayon, teacher na. Iba na. Ha? Pero mayroon din, hindi. Okay? Pero bakit ka natatakot? Okay? So mga kapatid, ang natatakot kami, gumagawa ka ng mali. Attitude lang. Alright? Kung hindi maganda yung pakisama ng boss mo, di. Ha? Panalangin mo na lang. Amen? Amen. Panalangin mo. Lord, pag-usapin mo ito. Kaya kikisa mo, baka kaya kasi siya hindi ligtas Pag naligtas siya, kape mo. Di ba? Kape mo. Huwag mo bandaan. Sige nga, pagka naging pulis na ako, handa ka sa akin. Amen? Mga kapatid, attitude lang, lalo na Kristiyano tayo, mga kapatid, kailangan yan. Okay? Submit rather than to fight. Submit ka. Ngayon, alam niyo, minsan, mga kapatid, mayroon ka isang Kristiyano, gusto niya itong trabaho niya. Pero naging mapait ang pakitungo ng kanyang amo sa kanya. Hanggang sa tinerminate siya. Nung natanggal siya doon, nagnegosyo siya. Nung nagnegosyo siya, pinagpala siya ng Panginoon. Later on, na-realize niya, kaya pala ganun gusto ng Panginoon na alis sa kanya. Sapagkat kung nanatili ako doon, sabi niya, nakapix yung income ko. Ngayon, nagnegosyo siya, naging asensado siya. Saka lang niya na-realize, doon ngayon yung ibig sabihin ng Matthew 8:28. Amen? All things work together for good to them that love God. Tiyakin mo lang na mahal mo ang Diyos. Sapagkat anumang masamang isipin ng tao sa iyo, ikabubuti mo. Si Joseph, di ba? Na-realize niya later on, na-realize ng mga kapatid niya, nung nakita nila, itinaas siya ng Panginoon, nagkakilala sila, natakot ngayon yung mga kapatid niya. Baka gantihan sila ni Joseph. Anong sabi ni Joseph? Huwag na kayo patakot. Yung ginawa niyong masama sa akin noon, ikinabuti ko. At dahil sa akin, kanya, yung pamilya natin, mag-serve. Ha? Maraming tao na nakinabang. Ha? Noong panahon ng kagutom, natulungan ni Joseph. May purpose pala ang Panginoon. Ngayon, all things work together for good to them that love God. Ang usapan naman natin dito, Kristiyano ka ba? Mahal mo ang Diyos. Ano man isipin, gawin na masama ng masamang tao sa iyo, ay ikabubuti mo. Pero, kung masama namang ginawa mo, be sure your sin will find you out.
huwag mong kakalimutan yung principle of sowing and reaping. Okay? So mga kapatid na minamahal, si Pedro po ay ito po yung 4 na suggestion niya sa mga dumaranas ng trouble and trials sa buhay. He encouraged us to rejoice rather than retaliate. He encouraged us to submit rather than to fight. And number 3, mga kapatid, he encouraged us to glorify God, not the pain. To glorify God. Pagka naghirap ka, puro reklamo, huwag mong minamagnipan yung mga kahirapan na puro kadaing na narinig sa buong mundo. He encourages us to glorify God, not the pain. Okay? Mga kapatid, na minamahal, chapter 4, verse 16, 14 and 16. 1 Peter 4, 14 to 16. Now, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you, and therefore He is evil spoken of, but on your part He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Okay? Kaya lang, huwag yung pakikialam mo sa ibang tao. Amen. Huwag mong pakialaman yung hindi mo dapat pakialaman. Amen? Amen. Huwag mong pakialaman yung hindi mo dapat pakialaman. Lalo na ang mga unbeliever. So, mga kapatid, encouraging us to glorify God, not the pain. No? Makikita natin. Kasi, sino ba walang problema? Ayaw mo problema? Doon, sa sur. Walang problema yung mga tao doon. Doon sa Liberio, sa Pantalan, sa Carita, doon sa Barangay Makahili. Walang problema doon. Diba? Sino ba tao walang problema? Yan. Nasa nagdadala lang yan. Amen. Nasa nagdadala lang yan. Minsan natanong ka na ba? Ay, may problema pa. No. Iniisip natin minsan kung masaya, wala nang problema. Marunong lang magdala. Amen? Pagka naman ikaw may problema, pinapakita mo, namumukmuk ka, dinadahilan mo lagi, pinapakita mo yung problema. Okay? Alam nyo, hindi natutuwang Diyos. Hindi natutuwang Diyos doon sa puro reklamo. Wala ba nakakita kung sa sarili mo? Pag naawa ka sa sarili mo, punta ka doon sa mas kawawa. Amen? Kawawa naman ako. Ang sarili ko kami pinakamahirap dito. Dito. Ang mangyayari mo, pag nakakita ka ng mayaman, nahihingay ka. Hindi ka. Buti po yun. Hindi ko alam ng Diyos yung buti po yun. Buti mo sasabihin mo yun. So, ibig sabihin, hindi mo alam talaga yung kinatatayuan mo. Diba? Alam niyo? Talaga dumarating yan sa atin. Okay? Sapagkat marami tayong kailangan na minsan wala tayo. Sasabihin natin doon sa mga niya, buti pa yun, hindi niya kailangan, mayroon siya. Diba? Isang tao lang, 1,000 sapatos.
Dadalawa lang naman pa. Di ba? Ay, mga ganun ba? Oh, tapos, ang daming bahay. O, ang nakatira, yung katulong. Kasarap ng buhay. Di ba? O minsan, para maalis yung awa mo sa sarili mo. Punta ka sa libingan. Sasabihin mo ka, buti po kung ito, magagandang bahay. Diyan na rin ako tumira. O minsan kasi mas magandang bahay kung magpatay kaysa buhay. Tama ba? Eh ba? Oh, anong gagawin ko? Ha? Kahit anong ganda ng bahay yan, kung patay, mas mapalad ka pa kapag ikaw ay buhay. Eh nga? Kahit ang sinong niya, may swimming pool. Okay, minsan nga, namasya tayo. Alay, magpunta ako doon sa iyo. Nung katatapos ng ulan, kumagyo, umikot ako doon, pinina. Sakay pupunta ba? Hindi, nandukot lang ako, pinipignan ko yung mga ano, baka may nalubog ng miyembro. Wala naman akong dalang rin. Titignan ko lang kayo. Okay? Yung isang miyembro nandun sa akin, umakyat na dito kasi malapit na abot na. Okay? Naganap doon kita. Nanay, yung Marinela, wala naman si Marinela. Tinignan ko. Hindi naman nagtubigan. Yung lagyan ng tilapia. Okay? Alam niyo, mga kapatid, dito lang yan. Sa langit, wala nang problema. Amen. Sinawit niyo kanina, doon, sa langit, wala nang iyak, wala nang sabi. Kaya si Enoch, hindi nakaranas ng kamatayan sapagkat tinransfer siya ng Panginoon sa langit. Amen? Oh. Bakit? Enoch walked with God. Para ipaliwanag yun, no? Si Enoch daw, araw-araw, kasama niya ang Diyos na mamasyal. Dumating ang gabi, mas malapit si Enoch sa bahay ng Diyos kaysa kanyang bahay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Enoch, huwag ka na umuwi. Gabi na. Okay? Ngayon, isinama si Enoch sa bahay ng Ama. Hindi na rin bumalik si Enoch sapagkat doon sa langit, wala na gabi, puro araw. Okay? Amen? Oh. Now, mga kapatid, dito lang may bagyo. Dito lang may problema. Dito lang may trouble. Kaya sa langit, wala nang tulugan. Dito sa lupa, mahirap naman kung wala nang gisingan. Di ba? Yes? Ayan. Trouble. Alam niyo, lahat tayo nakakaranas ng trouble. Amen. Kaya huwag kayong maingit mo. Buti pa si kapatid. Magandang buhay. Mukhang hindi naghihirap. Mukhang hindi kumakain na ang tuyo. Lahat? Mukhang hindi pinoproblema kakainin mo ka. Isip mo lang yun. Oh. Ano ngayon sa'yo? Ikaw ba na mo problema ka? Ang problema ba? Nakakadagdag yan ang buhay? Kaya huwag ka mo problema. Amen. Okay. Now, he encouraged us to rejoice rather than retaliate. Matigas sa totoo lang. And then number 2, he encouraged us to submit rather than to fight. Number 3, he encouraged us to glorify God, not the pain. And then last, he encouraged us to remain humble, not to become defensive. Amen. Alam niyo kung may problema tayo, karamihan defensive tayo. Defensive tayo. Isang tayo hindi ka tinatanong, sinasabi mo na kagad yung katwiran mo. Yung dahilan. Defensive tayo. Okay? Si Pedro, ang sabi niya,
Pag may problema, huwag kang defensive. Okay? Maging humble ka. Because, ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi niya, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen? And then number 7, verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. So, remain humble in times of trouble. Remain humble and not become a defensive. Huwag kang defensive. Okay? Si Eva, nung nag-pull sila, kung sino-sino ang tinuro. Ha? Oh. Well, huwag kang defensive. Magkumbaba ka sa Panginoon, sabihin mo sa Lord, Lord, tulungan niyo ako. Ano man, ang pasalin mo, ano man, problema mo, ang Diyos ang makakatulong sa iyo. Huwag kang defensive. Lalo na pag nagkamali ka. Pag alam mo mali, huwag mong ipagtanggol. Aminin mo ang isang tao, ayaw aminin ang mali, tapos makal ng sarili dahil sa katotohanan. Remain humble. Okay? And not become defensive. Bumagsak ka sa exam. Halimbawa, bumagsak ka. At sino sisisihin mo? Katabi ko kasi, hindi ako pinakopya eh. Okay? Adi, nakakita mo, mali ka. Bagsak ka. Di, sa susunod, magsikap ka, mag-review ka. Tayo ba? Mag-review ka. Huwag mo sisihin ka. Mayroong isang bata na nalaglag po siya, may kasama siya, itinulak sa nanay. Itinulak ako eh. Hindi naman talaga itinulak. Okay, ano gagawin mo? Okay? Alam mo sa Diyos, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa iyo. At konsensya sa iyo. Amen. Huwag kailangan pag-depensa sa sarili mo. Hayaan mo ang Diyos mag-depensa sa iyo. Amen. Diba? Umiyak ka kung kinakailangan. Hindi ka hinahanap umiyak. Si Jesus Christ umiyak. First Thessalonians. Huwag ka naman magkasal. Okay? Kaya naman yung tanda-tanda mo naman kakasal ka niya. Umiyak ka. Hindi ka hinaan umiyak. Kahit halo ang luhat siguro. Okay lang. Huwag ka naman magpa-display doon. Umiyak ka sa Panginoon. Diba? Hindi na tayo bata eh. Pero kahit matanda, pwedeng umiyak, hindi binabawal yan. Ibinigay yan na karapatan sa atin. Now, si Pedro, kung mayroong apostol na may karanasan, kilalang lubos ang Panginoon, si Pedro, kumusta ang experience mo sa buhay mo? Kristiyano ka? Buhay Kristiyano mo. So, in times of trouble and trials, ano ang gagawin mo? Attitude lang. Walang tao ng problema. Gusto ko yung, diba? Meron isang kapatid na kung yung problema, critics ka.
Pastor, pag-pray niyo po yung ganito po. Pray. Hindi sinasarili yung problema. Pray. Anong ibig sabihin yung casting all your care upon Him for He caring for you? Pray. Sumbong mo lagi sa Panginoon. Ngayon, kung kailangan mo, may kasama kang manalangin, salamat. Ang inyong pastor nandito nananalangin para sa inyo. Amen? Magpanalangin tayo. Biblical yun eh. Mayroong tinatawag na intercessory prayer. No? Hindi masama ipanalangin mo yung sarili mo. Hindi masama na magpanalangin ka ng iba. Mga kapatid na minamahal, in times of trouble and trial, ano magiging attitude natin? Huwag kang magwala. Huwag kang defensive. Ha? Huwag kang mareklamo. Job, nung nasa trouble siya, pinag-pray niya yung mga kaibigan niya. Ano nangyari? At ang Diyos, ibinalit sa kanya. Kay Job, na yung mga bagay na nawala sa kanya twice. So, may kumapi sa'yo. Anong gagawin? Pray. Anong prayer? Pasok. Okay? Alam nyo, mayroon din panintulot ang Diyos. Tuturo ko sa inyo minsan. Si David, nung siya'y inaapay, sabi niya, Panginoon, tubukin niyo sila. Pero huwag mo yung pag-pray sa kapatid mo. Hello, Iman? Okay? Mas gusto kong prayer niyo, pagpalanin niyo, yung umuusip sa inyo. At doon, applicable yung sinasabi, love your enemy. Hindi sa Satanas ang tinutukoy doon. Yung kapwa rin natin tao na minsan gumagawa o nakakagawa ng masama sa atin. Amen? Narinig mo mabitin sa akin. Mahirap gawin yun ha. Pero magagawa mo yun dahil Kristiyano ka. Kayong lahat mo yun. Hirap gawin. Pero kaya mo dahil Kristiyano ka. Lapit ka sa Panginoon. Hindi mahirap magpatawad. Mas mahirap yung mapinggil ka ng galing sa puso. Hindi ka makaya. Panginoon, sabi po sa inyo ngayong gabi, salamat sapagkat kami ay lagi niyong iniingatan, pinapatnubayan, at pinapaalalahanan sa iyong salita. Lord, hindi ko po alam ang experience ng bawat ngunit kayo po siya nakakala bakit ang mensahe ngayon kailangan po namin sapagkat ito po ang aming baon, lakas, panlaban laban sa kasama upang kami po makatayo bilang mga anak sa panahon ng trouble sa buhay natin. Sapagkat kayo po ang siyang aming patubay, kayo po ang aming kakampi.
mamalasakit sa Kanya. Kaya lahat, Panginoon, pinagkakatiwala natin sa iyo. Ngayon gabi, pagpalain mo ang aming pagtatapos sa aming laban. Ihatid mo po kaya pagligtas ang bawat anak mo sa kanyang kaligatahan. At Lord, kayo po siya nakakawala sa aming bukas. Ang anak namin po, Panginoon, ay ang nagarahan bukas sa buhay. Kaya kami po ay buong puso at titiwala. Naingatan mo po kami pagtubayan hanggang sa muli namin pagkakalitan. Lahat ng ito ay ang dalangin sa pangalan ng Panginoon.